Hello guys, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today's video guys, sobrang nalungkot po talaga ako. Grabe po talagang nangyari sa akin today. Galing po ako ng trabaho mga 2 hours ago na pag uwi ko ng bahay, hindi ko talaga akalain ang nangyari sa akin ngayon. Sobra akong nalungkot. Parang ayaw ko talaga ito sabihin sa inyo kasi nga katangahan ko siguro kung bakit nangyari ito sa akin. Nalabas muna ako ng bahay kasi wala pa yung husband ko at hindi niya talaga alam ang problema ko ngayon. So nasa labas ako ng apartment namin, no? Kasi nga parang nalulungkot ako sa loob ng bahay. Kasi pag uwi ko ng trabaho, hindi ko talaga akalain na mangyari ito sa akin. Hindi ko pa masabi sa aking husband, baka mag-away nga kami. Iniisip ko muna kung paano ko ito sasabihin. Pumasok ako dito bigla sa loob kasi nga may aso sa labas. Biglang tinanggal nila yung tali. Natakot ako at napasigaw imbis na malungkot, no? Kaya balik tayo sa topic natin. And today's video, nais ko pong malaman sa lahat na na-scam po ako. Sobra po talaga akong nalungkot. Alam ko po na hindi ito madali sa akin kung maintindihan nyo lang ako at kung i-judge nyo ako, okay lang po talaga. Alam ko na may mga taong nakaintindi sa aking nararamdaman ngayon at meron naman hindi. Tanggap ko po yun kung ano ang masasabi nyo sa akin. Kasi alam ko po ay kasalanan ko din talaga ito kasi hindi talaga ako nag-iisip kung bakit ko ginawa ito. Kaya kayo guys, mag-ingat po kayo sa mga scammer na tatawag sa inyo na nagpanggap na taga-bangko sila tapos hindi pala sila totoo. Kasi nga ako nagbigay ako ng OTP. Alam niyo yung OTP na kailangan nila, nakuha nila yung passcode ko. Tapos pagtingin ko lang mga seconds, wala na yung pera ko. Napakabilis pong nawala. Kaya nalungkot po talaga ako sa nangyari sa akin kasi matagal ko pa yung pinag-ipunan dahil nga ang hirap magtrabaho tapos wala kang ipon tapos ngayon ay naubos pa yung savings mo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit magtrabaho kasi nagpakatanga ako para sa sarili ko. Ayaw ko sana itong sabihin kasi nga parang nahiiya ako na kung ano ang masabi nyo, no, na bakit ko binigay yung OTP, ngayon nakuha nila yung pera savings ko. Hindi ko na po alam kung ano ang sasabihin ko po sa lahat. Basta nasabi ko lang po ang aking nararamdaman dito sa aking YouTube channel. Maniwala man kayo sa akin or hindi, at least alam ko po kung ano ang aking nararamdaman ngayon. Pasensya na po kung naipabahagi ko po ang aking nararamdaman. Minsan kasi kapag mag-isa ka lang sa bahay, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Tapos grabe pa po yung nawala sa'yo. Hindi po talaga madali isipin. Alam ko po na mababalik lang yung pera pero kailangan mo pagtrabahuan talaga. Ako matagal na akong nag-iipon kasi nga hindi ako halos makaipon dahil meron akong responsibility sa pamilya. Tapos ngayon yung mga naipon ko din para sa sarili ko, naubos po lahat. Kaya hindi ko alam kung saan ako magsisimula uli kasi nga nagsisisi po ako na binigay ko yung OTP. Tumawag po sila na taga-bangko sila pero hindi pala, scam pala yun. Lagi na lang po ito nangyari sa akin noon tapos ngayon nangyari ulit. Kaya hindi ko na po makukuha yung pera na nakuha nila kasi hindi na po matawagan at naka-block na po yung number. Akala ko pa talaga totoo. Kaya nabigay ko po yung OTP sa bangko ko. Ngayon naubos na. Ito. Sorry po guys. Ito po yung husband ko dumating na hindi nga niya alam na kung anong nangyari sa akin. Ngayon nag-iiyak-iyak ako. Ang sakit talaga sa damdamin. Hindi ko alam guys. Ngayon gabi na. Parang hindi ako makatulog ngayon. Nag-iisip pa ako kung paano ko makuha yung pera ko.
na-scam talaga ako sa mga ganyang sitwasyon pala. Huwag po kayong maniwala guys na may tatawag sa inyo, kukunin yung mga OTP or personal information. Yung pala ay hindi. Kaya be aware po kayo sa lahat ng mga scammer na nagpapanggap lang. Kaya nag-share po ako ng aking karanasan para kayo ay ma-aware din no, na huwag kayong basta-basta maniwala, para hindi kayo maging katulad ko na ngayon naloko at na-scam at hindi na mababalik lahat po talaga. Yun po ang aking nararamdaman ngayon at sana maintindihan niyo po kung bakit gusto kong ipalabas ang aking damdamin ngayon. Hindi ko po alam guys. Kanina pa sana kami kumakain pero wala akong ginawa kundi nag-iiyak-iyak. Grabe. Pagdating ko dito kanina, happy pa ako galing sa trabaho kasi nga meron kami mga plano ng husband ko bukas. Tapos suddenly, nangyari na ito. Kaya, lulutuan ko pa rin yung husband ko kahit umiiyak na si Pinay Girl. So, pasensya na po guys kung nakita niyo akong ganito. Bira lang talaga ako umiiyak. Pero nasasaktan po talaga ako. 10 PM na dito. Pero kailangan ko pang mag-barbecue para bukas sa plano namin ng aking husband. Ito nga yung husband ko. Ayaw ko lang kausapin kung ano ang problema ko. Kasi nga magagalit talaga yun kapag ganito mga information ibibigay mo tapos maluko. Hindi ko alam. Basta magluluto na lang muna ako. And magtatrabaho muli. Iwan ko kung paano magsimula kasi matagal kong pinag-ipunan yun, tapos ngayon naubos po talaga. So guys, I guess that's all for today. Ayoko na pong ipakita na iiyak-iyak ako dito sa aking YouTube channel, no? Kailangan ko magpaka-strong sa aking sarili, magtrabaho ng patas, na hindi magluloko ng ibang tao, no? Makakarma lang po yung mga gumagawa ng ganyan na hindi nagtatrabaho ng patas at kailangan pa nilang manloko ng tao para lang magkapera. Sa totoo lang, yung kinikita ko din sa trabaho ay hindi po lahat mapunta sa akin kasi meron din ako mga bayarin dito at siyempre uunahin talaga natin yung bills dito sa Amerika. And then, siyempre yung magulang namin at yung anak ko, yun po talagang importante sa akin. Kung may matira, tinitipon ko po yun para sa future namin. Kung sakali uuwi kami ng Pilipinas or magbakasyon. So, sobrang sakit lang po isipin dahil grabe ang aking trabaho. Hindi madali talaga. Iniisip ko na bakit ito nangyari sa akin. And then, ako pa talaga ang nabiktima din ng ganito. Hindi pala biro talaga kapag nangyari sa iyo, no? Dati na panood ko lang ito sa iba, ngayon ay parang sa sarili ko na. Ay, iwan ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko talaga guys, pero patuloy pa rin ang laban. Mag-iipon ulit kahit nakakapagod. Bukas pupunta kami ng waterfalls, tapos wala akong gana, pero kailangan kong lumaban sa buhay talaga. Wala po talaga akong gana magluto. Kanina pa yung husband ko naghihintay talaga sa akin na ipagluto ko siya, pero wala akong gana. Sino pa bang gaganahan magluto sa ganitong nangyari? Ewan ko. Gusto ko lang maupo dito sa sala at nag-iisip ako kung ano ang aking dapat gawin. Ayaw ko rin sabihin sa aking husband kung ano ang aking problema. Sinabi ko lang sa kanya na wala, okay lang ako. May pinagdadaanan lang. Pero hindi siya maniwala. Kailangan ko na talaga itong sabihin sa kanya na gano'n. Pero baka mag-away kami kasi nga
lagi niyang sinasabi, mag-ingat palagi, lalo na sa mga information. So, ako naman ay naging hindi maingat talaga. Akala ko kasi talaga yun ay totoo. Ang galing-galing po talaga nila. Isa na ako sa nabiktima. Hindi ko alam ang aking gagawin. Paano ako makatulog nito? May lakad pa po kami bukas. Pupunta kami ng waterfalls. Pero ako dito, ewan ko. Yung husband ko gutom na. Magluluto pa ako maya. Kailangan ko pong magluto para makakain na rin kami. At sobrang late na. Baka hindi na yung kakain. Ako na lang siguro. Kasi nga, nawalan na ako ng gana talaga. Kahit sino naman siguro mawawala ng gana. Gusto ko lang mag-isa. Kasi naman, kahit sabihin ko sa husband ko yung problema ko, baka ma-stress lang ako kasi papagalitan lang ako. Mag-away din kami, doble na yung nararamdaman ko ngayon. Sobrang pagod ng mukha ko, and then nagugutom na din ako. Magluluto pa rin kami, guys. So sana maintindihan niyo po muna ang aking nararamdaman ngayon. So guys, I think that's all for today for now. See you next time in my next vlog. Sana happy na tayo. At alam ko hindi ito madali at makamove on ako agad. Pero hopefully na mabalik yung pera. Pero impossible talaga na makunta ko sila ulit. So, yun lamang guys. Thank you for watching me. And this is me, Pinay Girl. Bye guys.